Pangalawa? Okay. So, medyo nag-level up. So, yung mga nag-start na kayo sa number 1, dapat ngayon nag-move up na. Natututo na paano yung mga editing, no? Yung mga kabataan, turuan niyo yung pastor ninyo, o turuan niyo yung mga members how to edit, no? Kailangan mag-invest sa sound, mag-invest sa camera, ganyan. Okay, if you wanna move up. And the third one is, next, what is that? Transform model, meaning you create something new. Tapos ito, may interaction na. Okay? May mga Sunday school na, let's say, umabsent ang inyong Sunday schooler. O, paano sila? Halimbawa, hindi naka-attend, punta ng Romblon. Can they still attend your Sunday school? Ready ba kayo na may Zoom? Ready ba kayo na maaabot sila? Okay? Halimbawa, yung bata nasa ospital, naman. Pero, that time, ready naman siyang makinig ng Sunday school. Is your church up to that? Ready na ba kayo? What am I saying is that, dapat lagi tayong ready. Okay? Hindi yung, huwag na tayo, okay naman tayo sa face-to-face eh. Salamat sa Lord, bumalik na po tayo sa face-to-face. Pero, hindi tayo titigil doon. We will not be comfortable. We will not be content with that. Okay? So, tulungan po natin ang ating mga pastors kasi kayong mga kabataan, kayo yung mahusay sa computer. Yung mga talents niyo, wag lang gagamitin sa, ano ba? The devil has been slain! Ah! Yung mga ganun, mga puro, wala, okay naman na mag-games, pero gamitin natin sa ministry. Okay? Turuan nyo. Kasi may mga pastors na talagang, hindi lang ako, ilang years ago lang ako natutong mag-PowerPoint, takot pa nga akong gumamit ng Gcash, pag mag-open ako ng laptop, feeling ko sasabog, pag hindi ako marunong mag-save, yung mga ganon, kailangan may mga kabataan na may puso, pastor, tuturuan ko kayo. Kaya teacher, ganito po yan. Okay? Ganun po yun. And then next, so to summarize that, sige, tell. So, transfer, translate, and transform. Ang ating vision sa Sunday School and even sa ating church, dito sa PCP and sa ating mga bisitang ibang church, is to move up. To move up. Okay? Huwag hihinto sa transfer lang. Hindi kasi kami marunong. Ako rin hindi po marunong. Hindi talaga. But you have to invest time on it. Okay? Para mag-move up ang inyong so multimedia ministry kasama na doon yung Sunday School. Sige, tell. Mag-jump na po ako dito ha. Sige. Go lang. Tingnan nyo na lang yan. PhD, people over display, depth. Okay, dito tayo. May tatlo pong theological framework behind the digital ministry today. Paano nyo ba tinitingnan yung Sunday School o yung church ministry ninyo? Okay, number 1, may tinatawag tayo na Exodus. Exile. Sige, number 1. Wala lumalabas. Okay, exile mindset. Pakisabi po, exile mindset. Exile mindset. Alam niyo ba yung exile mindset? Yung mga Israelites, they were held captive saan? Sa Babylon. Ilang taon? 70 years. Okay? Ibig sabihin ng exile mindset ganito. May mga teachers or mga leaders na, ano ba yan? Hindi ako maka-catch up sa trend. Diba? Gusto ko chalk lang, tsaka Manila paper lang. Ayoko nang mag-step up. Yung feeling niya nakakakulong naman. Kailangan pang pag-aralan yung laptop. Kailangan pang matutong mag-video. Kailangan pang mag-zoom. Kailangan pang mag-Facebook. Ayoko. Nakakakulong para akong So, there's no growth. Naintindihan niyo po? And ito yung mga problema ng yung mga kaedad ko pataas na hindi sanay sa technology.
Okay? Kaya nga sinasabi ko mga kabataan, tulungan nyo. Yung sa church ninyo may mga ganitong mindset na dati naman sa amin sa pagtuturo sa mga bata, pwede na yung ganito ba't di na lang? Nasa exile mindset pa siya. Hindi siya bad. Kung hindi, yung kanyang framework ay parang exile na nakakasakal yung mga pangyayari ngayon. Nagigets niyo po ba? It's an exile mindset. Pangalawa, ito naman yung exodus mindset. Ito naman, karamihan dito yung mga magagaling naman na sa technology. This is the opposite extreme. Ito, yes! Hindi na kailangan magsulat sa Manila paper, cartolina, lahat, laptop, lahat na lang, no, technology. Feeling niya nakatakas siya, parang malaya kami ma-extract yung aming creative juice. Di ba? Kasi technology to So this is called the exodus mindset. Ang problema dito, kapag nasanay ka na sa technology, sa digital ministry, let's say, nagkaroon ng brownout, nawala ng signal, nawala ng load, you know, yung mga constraints na ito, makakapagturo ka pa ba? Okay? So, hindi uubra yung exile mindset, hindi rin uubra in the long run yung exodus mindset. So, I'd like to propose the third one, which is the Easter mindset. Ano po ibig sabihin ng Easter? Ito yung resurrection story na malungkot, namatay si Jesus, diba? Siya ay inilibing. Pero, on the first day, which is Sunday, He was resurrected. And from then on, nagkaroon na ng revolution, spiritual revolution. Nagkaroon na ng mental revolution. Nagkaroon na ng resurrection sa all faculties ng katawan. Ang Sunday school po natin, Sunday school or children ministry, should be viewed as such, na Easter mindset, na maraming gagawin si Lord. Hindi man ako marunong sa technology, yung vision ko man ay ganito, yung knowledge ko ganito, but the best is yet to come. Ipinanganak na yung another phase or another dimension ng pagmiministeryo. Hindi ako madi-discourage. Magpapaturo ako at natututo ako. Amen po ba? Amen. We cannot elaborate more on this, pero I hope you get the gist of what I'm saying. Next. And so, how is your church ministry? Online ba siya? Face-to-face? Or hybrid or blended? You have to evaluate regularly, mga kapatid, mga churches po dito. You evaluate. That's part of God's vision. You keep on evaluating and planning and forming a ministry dedicated to such para mas marami mong maabot ng mga bata. Bata, kabataan, mga adults. So it's very important to have that Easter mindset. It's God's vision for us. Na tapos na ang pag-iyak, tapos na ang lungkot, and may gagawin something different ang Lord sa ating mga iglesia. Next. And also to having God's vision for children, sige lang, Tel. Maybe yung mga dating nakatanan nito, alam, but let me refresh you. Dapat din po magkaroon ng God's vision. Part of this is that aalamin natin sa mga churches sa kasalukuyan, may mga wrong perspectives. Okay? Sige lang. May mga wrong perspectives pagdating sa children ministry. Una, pakibasa nga po. Ang tingin sa mga bata, they have to be entertained. Magpipreach na si pastor. Ano gagawin mo? Mga bata, pakantahin mo, palaruin mo, ganyan-ganyan, tuwa mo. Ano gagawin? Anything, whatever. O panoorin mo ng video, panoorin mo YouTube, parang they have to be entertained. Kaya pati yung mga songs, laging action songs. Di ba? Entertainment
Alam niyo po, napatotoo ko, last year, after ng VBS namin, it's called My One and Only God, inaayos ko po yung curriculum for VBS ng CCE. After ng VBS, the next Saturday, visitation, the next Saturday, nag-start na po kami ng Saturday school. Tapos yung mga bata, nagtataka sila kasi kinakanta namin mga worship songs. Nung una, parang mahirap kasi nasanay sila ng puro action, pero sabi ko, hindi. Ayoko ko yung i-entertain lang. Okay? So, ngayon, sanay na po sila nag-worship. Mamaya hanapin ko yung mga pictures. Kumakanta po yung mga bata sa aming Saturday school. Mga umiiyak, iba naman nakataas ang kamay. They understood slowly na hindi lang to puro action. It's not entertainment. Pangalawa, na wrong perspective. Sabi nila, investing on them is a waste. Sayang ang pera. Kapag may mga outing ang youth, may pera ang church. Magpapabake, may pera ang church. Diba? Pero pagdating sa bata, masyadong kumusta po yung budget ng church para sa children ministry? Minsan sa outing, ang laki, minsan sa sound system, sa praise and worship, may merienda pa yan. Pag sa Sunday school teachers, walang merienda. O kaya, hindi sila masyadong appreciated. Kapag children ministry, kahit ano, nabili tayo ng materials, kahit ano na lang, hugot ka na lang dyan, hugot. So, nasasayangan. Ba't papapameriendahin mga bata? Sayang lang yung pamerienda natin, 300 a week. Alam niyo po ba, kagaya ng asawa ko, ginamit ng Lord ang sopas para siya ay 12 years old siya. Kakasopa sa church yun. Naging worker po siya. At ngayon ay senior pastor. So, it's not a waste. Huwag tayong maging kuripot. Pagdating sa children ministry, huwag maging kuripot. Ba't ba kung ano ng training, may 100 registration, sayang na. Masyado tayong mababa ang tingin natin sa children ministry. But it's not a waste. Pangatlo po, reaching them to grow in numbers. Pagparami ang bata, especially pag may mga missionary, pag may mga pictures, pagparami ang bata. Tsaka yung batang yan, pag sinare mo ng gospel yan, may family yan, matadala sa church. Of course, gusto natin buong family masama sa church. Pero dapat, ang tingin natin sa bata, hindi ganun. Tingnan natin sila for who they are. Next. And wait until they are old enough before teaching them doctrines. Alam niyo po, dito tayo talong-talo ng mga kulto. Kasi ang gusto natin, puro lang story, puro game, puro kanta. Pag isa lang o dalawa lang umaten sa Sunday school, tapos si teacher nakipag-away pa sa boyfriend o sa girlfriend, hindi tayo mag-aaral, laro na lang kayo dyan. Apektado lahat. Diba? And ito pa, ba't ayaw natin magturo po ng doctrine sa mga bata? Iisipin natin pag lumaki na sila. Ayaw natin turuan sila na mag-tithes and offering. Ayaw natin turuan yung Trinity. Ayaw natin turuan about, of course you will not use big words, but you have to teach doctrines. Alam niyo po, sa Mormons, Jehovah's Witness, Iglesia ni Cristo, Dating Daan, ano ko yan eh, mahilig po ako mag-observe, pag may nag-invite sa akin, pupunta ako. And tinitignan ko paano nila ginagawa. Lagi mga bata, sa kanila, may dalang notebook, may dalang Bible, may dalang ballpen. Hindi ba? Ang ayos manamit ng mga bata, pag-aral-aral. Okay? Hindi sila i-entertain. Pagpunta mo sa Christian church, puro lang kanta, konting kwento, konting ganito, konting ganyan. Tapos hihingi pa ng pera sa nanay. Parang kulang sa disiplina. Sila talagang intentional. Mga kapatid, alam niyo po, tinuro ko yung Trinity sa aming Saturday schoolers from the slum area. Yung Trinity, tinuro ko siya ng 2 Saturdays. Ginamit ko po itong book A. Okay? Book B. Takot tayo magturo. Kailan mo tuturuan yan? Kaya yan, pag nag-preteens, pag nag-young people, nako,
Wala, tingin niya sa doctrine mahirap. Di ba? Tingin niya sa doctrine hindi mahalaga. Basta may Jesus ka sa puso mo, okay na yun. Pero I want to challenge, no? Meron po kami mga books, how to teach doctrines. No? Kailangan lang talaga tiyaga. Kailangan talaga may pagmamahal. Diyan tayo, talo ng mga Poldokas, mga Muslim, kaya tayo magtataka, ba't ang bilis nilang lumago? Bakit ang mga Christian churches, parang, parang like, ang bagal. Of course, growth comes from God. Pero kasi tayo, masyado tayong complacent eh. Ang mga Christian churches parang ayaw humakbang sa malalim na tubig ng pagtuturo sa mga bata. Ina-underestimate na natin yung kanilang capacity to learn. Naku, magagaling ang mga bata ngayon. Mas mahusay pa sila sa technology. Alam nila calculus, alam nila arithmetic, triangle, daig pa tayo. So do not underestimate. No, of course, ang galang kikilos, pero kailangan turuan na sila as young as they are. Amen po ba? Amen. No, wag kang, baka hindi, baka kasi, gawin mo, turo mo. Ganun lang yun. Dati rin nag-iisip ako, kaya ba ito ng anak ko? Pero kailangan ituro. So pag tinanong mo sila, sino si God, ilan ang God, di ba, ilang persona, may explain nila. Masyado kasi paano ituturo yung teacher niya, litong-lito eh, no? Litong-lito rin pala. So, these are basic tenets. These are basic doctrines ng ating buhay. Okay? Sorry. So, these are the wrong perceptions. They need to be entertained. Investing on them is a ways reach them to grow in numbers. Don't teach doctrines yet.